ingat, baka mga ito ho'y mga text scam, ha? Ito ho, tayo makikipag-ugnayan direkta sa Meralco. Makakausap natin this morning ang head ng kanilang public relations, AVP, si Ma'am Claire Feliciano. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong araw. Nako, ma'am, nako, sa inyo na nga po manggaling itong paalalang ito. Baka may mga kababayan tayo nakakatanggap ng mga text messages at sinasabing ito po ay galing sa Meralco at kami ho'y magbibigay sa inyo ng tinatawag na adjustment refund. Pero meron kayong kailangan gawin, tapos ganito. Kayo na nga po ang magkwento. Ma'am Claire, please. Sige nga po. Okay po, Sir Alan, no? So nagpapasalamat po kami dito sa oportunidad na magbigay ng babala para sa ating, actually hindi lang mga customer ng Meralco, no? Kahit na sinong may access sa cellphone at gumagamit ng telepono. Dahil ito pong sinasabi po naming message, actually nagbibigay kami ng advisory about that. Actually hindi po galing ito sa channels ng Meralco. Meron po tayong text channels, no? Hindi naman po galing sa channels ng Meralco. Opo. Pero ang ayun, no? Kung kailan i-discuss na niya yung mga detalye na putol. Okay, babalikan natin maya-maya si Ma'am Claire, AVP Claire Feliciano ng Meralco, sharing head ng public relations ng Meralco. Meron daw silang mga official text channels ang Meralco. Pero itong mensahe hindi sa kanila galing. Yan. Okay, balikan natin si Ma'am Claire Feliciano. Ma'am, balik tayo, ma'am. Opo, no? Yes sir, magandang umaga. Sorry na putol, no? So tama po kayo, yung minention nyo po, yung natatanggap naming report ngayon ay hindi mula sa Meralco channels. Instead, galing po ito sa mga e-wallets, no? So, mag-iingat po, especially yung mga gumagamit ng e-wallet. And syempre, pati na rin yung mga hindi naman gumagamit ng e-wallet, magugulat kayo, bigla na lang magme-message sa inyo yan. Yun. So, ang nakita po natin, ito nga, ang message nanggagaling sa e-wallet, tapos, ang message na to, nire-require po ang customer or ang kung sino mang may access dito sa message na to na mag-click ng link para matanggap daw ang tinatawag na adjustment refund na matatanggap, papasok ito supposedly dito daw sa e-wallet, no? So, una po sa lahat, wala pong ganyang ipinapatupad ang Meralco. Isa po iyang scam. So, kung nakatanggap po kayo ng ganitong mensahe, kung maaari, i-ignore na lang po natin, no? So actually, ang exact wordings na nakikita natin, no? Ito yung ganito po yung message galing sa e-wallet. So you received yung meron pong amount, halimbawa 1,000 pesos bill adjustment refund from Meralco. Confirm via, tapos may link po to credit your e-wallet account. Tapos, matatapos yan, expires bukas if not claimed. So, kung halimbawang ikaw, gusto mo na, gusto ko ng extra funds, ganyan. Matetempt ka, di ba kasi mag-expire na daw, ikiklik mo lang yun. Po yan, delikado po yan. So, una sa lahat, hindi gumagamit ang Meralco ng e-wallet para sa anumang refund. Ang lahat po ng refund ng Meralco ay ginagawa sa pamamagitan ng bill credits. Ibig sabihin, sa bills nyo po yan, buwan-buwan papasok at hindi sa pamamagitan ng mga ganitong links. But rest assured, and any refund po na ipinapatupad namin, inaanunsyo din namin yan at mababasa, mapapanood ninyo sa balita. So again, we would just like to warn our customers na magdoble ingat at wag mag-click ng anumang link kahit pa yung mensahe appears to be from an official channel, lalo na kung may mga ganito na nakakapagtaka dahil meron ka ba talagang matatanggap na refund, nasabihan ka ba? So, again, we would never send links to customers for any official transactions involving money. Ayun. At itong mga supposed link na ito, na pag kinlik ng isang individual, ito yung mga tinatawag na clickbaits, di ba? Pagka na-click mo yun. Yes, sir. Oo. Usually, ang nangyayari po dyan, pag clinic nyo yung link, meron kayong mga supil. Depende, no? So, kasi minsan, yung mga reports po na nakakapasok sa amin, pagbigay sa amin, and then we will try to report the link,
na yung link, may mga ganyan. Pero syempre, mahirap na din, no? Kung halimbawa, meron pa mga links dyan na hindi pa rin na-block. Naku, delikado, baka maloko tayo. In fact, alam ko marami pong ganito, hindi lang Meralco refund ang ginagamit. Yung iba, mga ano daw, points daw na mag-expire na. Yes. Naku, dumadami po talaga yung ganyan. And talagang kailangan from our end bilang mga users ng mobile phones ay talagang maging extra maingat dahil nagiging sobrang creative na nitong mga scammers na ito. Opo, Ma'am Claire, of course, pagka ikaw naman, halimbawa, may nag-click nga nung link na yon, what actually happens, na kukuha ang mga personal information ng isang individual na magagamit maaari sa hindi magandang mga gawain, ma'am. Yes, tama po kayo, sir. Maaaring we couldn't validate that kasi from our end, we don't also open these links. But we do report these links for them to be taken down. But maaaring mangyari, tama kayo, especially if merong mga details nyo na kukunin. Most likely po, kung nakalink ang inyong particular mobile number sa isang e-wallet, kasi as mentioned po, ito po ay galing sa channel ng isang e-wallet. Kung nakalink ang inyong account, maaaring mag-redirect doon at mabawasan ang inyong e-wallet because that's the easiest way. Wala naman po kayong way na pag-click ng link ay may makukuha kayo sa Meralcong pera, diba? So, makukuha yan sa wallet na sa inyo mismo galing, baka mawala yung mabawasan yung funds ninyo. Alam nyo naman marami pong ganyan ngayon. And tama po kaya, bukod dyan, kung halimbawang merong personal information ninyo na ipapa-input, naku, delikado po yan. So, kaya talaga pong dapat mag-ingat po talaga tayo sa mga kiniklik nating link. Ayun, okay. Naku, maraming salamat sa paalalang yan. Pero hingi din kami ng update, Ma'am Claire. We understand na mayroong ugnayan, mayroong kasunduan sa pagitan ng Meralco at ng isang biogas corporation, tungkol sa pagkakaroon ng isang biogas facility na makakadagdag ito sa pagkukunan ng kuryente na i-distribute ng ating Meralco, Ma'am Claire? Opo, yes sir, no? So tama kayo. Ang Meralco po, meron po kami mga tinatawag na sourcing activities kung saan kumukuha kami ng supply mula sa iba't ibang sources, iba't ibang sa pamamagitan ng iba't ibang kontrata para matugunan yung lumalaking supply, yung lumalaking demand natin sa kuryente o yung power requirements ng mga customers ng Meralco. Tama kayo, kamakailan ay pumirma po kami ng power supply agreement o kasunduan sa First Quezon Biogas Corporation. Para po yan sa supply ng 1.25 megawatts. Ito pong si First Quezon Biogas Corporation po, meron po yung planta, biogas, tama kayo, biogas power plant po sa Candelaria, Quezon, na gagamit na meron silang tinatawag na advanced technology para i-convert, ang gagamitin po yan, agricultural waste. Yun. I-convert yan, and then gagawin niyang clean, renewable energy. Tapos dyan po tayo kukuha ng supply. Although, next year, this is expected to start po next year, June next year. Siyempre, nag-enter na tayo ng kontrata, ipapasa natin ito for review and approval of the Energy Regulatory Commission. So, bahagi po yan ng commitment ng Meralco na bukod sa pagsusource ng sapat na supply ng kuryente para sa ating mga customer, yun ding pag-comply natin sa pagkakaroon ng clean energy no sa ating portfolio dahil lumalaki na yung demand and of course the towards renewable energy, and this is just one of the many sources of renewable energy na maaaring mapagkunan ng Meralco. Ayun. Binanggit mo, Ma'am Claire, na ang pinaka-source ng enerhiya nito ay mga agricultural waste. Paano yan? Mga sapal ng tubo, mga ganun? Ganun po ba yun? Actually, ang initial of agreements, initially part of the agreement, whatever agricultural waste they have that they can convert, kasama po yung mga manure sa mga pabukiran doon sa bukid nila, doon sa Quezon. So this is a better way also of disposing this, and syempre make it more useful pa rin, no, para sa atin. So i-convert yan. Meron po talaga tayo mga ganitong sources, pero hindi lang siya masyadong common. Pero there are existing sources na
nag-utilize tayo ng mga ganitong produkto na mga waste to turn into power. Meron din po mga waste to energy, halimbawa particular na basura, but syempre merong specific na basura na pwedeng gamitin to turn into energy. So, ito yan sa mga in-order natin na pwede natin gamitin dahil bukod sa mag-generate na yan ng clean energy, nakakatulong tayo syempre sa kalikasan at nababawasan din yung ating emission. Yes, okay. Nako, Ma'am Claire Feliciano, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga update mula sa ating Meralco Manila Electric Company, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Sir Alan, sa oportunidad na ito. Magandang umaga po. Thank you, ma'am. Good morning. AVP Claire Feliciano, ang head ng Public Relations ng Manila Electric Company, Meralco. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radio